Good morning mga people! So, panibagong umaga, panibagong gising. Hali kayo at samahan nyo akong lakbayin yung aming barangay. Hindi pala, yung aming daanan. Char! Yan na naman, uuwi na naman kami sa aming daanan na sobrang putik pag maulan. Pag maulan lang naman pumuputik. Pag, hindi naman siya maputik pagka maaraw. Maganda yung daan. Ngayon, talaga kahit tag-ulan, wala tayong magagawa sa panahon. O, diba? Narinig nyo yun? Sobrang putik talaga. Mahirap talaga tong daanan namin eh. Alam na kung may mga dala ka. Tapos mag-isa ka lang, katulad yung dalawang kasama ko eh, walang kadala-dala. Sarap ng buhay. Tapos ako meron naman akong dalang bag, kaya lang hindi naman gaano mabigat. Kay, puro damit lang namin ang dala ko. Uy, Diyos ko. So, naalala nyo guys, ito yung karugtong nung video ko na galing kami sa Pulangi. Tapos, hindi ko na nga diniretso kasi nga eh, sobrang haba na ng video ko. Baka sabihin nyo eh, puro lang ako daldal. Wala namang kwenta-kwenta yung binibideo ko. So, ngayon guys, mayroon tayong maganda-gandang topic. Sana naman magustuhan nyo. Una pa lang, nangihingi na ako ng paumanhin kung meron na kayo mga maririnig na hindi, kung sa tingin nyo ay mali, ano na lang po, pa-correct na lang kung minsan nagkakamali tayo. Syempre, tao lang eh. Ano ba yan? Hindi na tayo magkakamali kung hindi tayo tao. Uy! What? Di ka na talaga magkakamali kung nasa tamang tao ka na. Ay nako, Diyos ko. By the way guys, ngayong araw, yung vlog natin na to for today's video, ay meron lang akong konting ihingi na tulong kung pwede. Sana, sabi ng aming mga kabarangay, mag-ano daw ako ng tulong kung meron man makakarinig sa amin. Sana daw magkaroon na kami ng dire-diretsong karsada papunta sa aming barangay kasi pakahirap talaga ng daanan. Kahit maulan, luluwas ka kasi importante kung bibili kang gamot, hindi tayo makakapagmadali, hindi tayo makakaano kagad sa mga emergency kasi nga sobrang hirap talaga ng aming daanan. Grabe, yung mga motor dyan nagtsatsaga lang para may maihatid silang pagkain papunta sa amin. Example, yung mga nagpapadala ng bigas, ganun, yung mga pagkain sa araw-araw, kape, asukal, ganun. Pupunta pa dito sa bayan para makapamili. Aabutin pa sila ng ilang oras. Siguro pag umalis ka dito ng alas 6 na umaga, darating ka dun sa bayan mga alas 10 na. So kung ayun yung bibilhin mo, maglalakad ka pa, tapos sobrang hirap. Halimbawa na lang yung may mga sakit, yung mga emergency, example, manganganak ka, o kailangan mo pa lakarin tong maputik na daan, at yung mga bundok, ay naku Diyos ko, tutulay ka pa dun sa mga tulay na delikado para lang makapunta ka sa bayan at doon ka makapanganak. Ay nako, sana po next year o susunod na henerasyon o susunod na araw magkaroon na kami ng project sa aming barangay na magdire-diretso na yung aming karsada. Sana po marinig ninyo yung aming hinanaing. Kasi kahit ultimo yung mga nagpapasahero, yung mga may habal-habal, ganon din yung sinasabi nila na sana daw magkaroon na ng karsada papunta sa amin para hindi na kami masyado nahihirapan, para kahit papano yung mga may mga motor nakakapasahero sila ng nagkakaroon sila ng magandang kita kasi doon sila din kumukuha ng pambayad nila sa hulugan nilang kinukuhang motor, ganun. Tapos yung mga motor na may nagdadala silang kopra, ganun. Ganun talaga yung kinabubuhay namin dito sa barangay namin. Magkukopra, tapos isasakay sa motor, tapos yung motor na yung magdi-deliver papuntang bayan para ibenta yung kopra. Ganun, sobrang hirap, 'di ba? Tapos ayan yung dadaanan mo, puro putik, tapos minsan marami na din nadidisgrasya, may napipilayan, ganun. Kasi nga sa sobrang ng daan, hirap ng daanan. So sana po next henerasyon, o hindi,
ngayong araw na to, sana po ay marinig nila na magkaroon na kami ng magandang karsada. Sana po ay marinig nila yung aming hinanaing. Char! Kasi alam nyo guys, pagka nagkaroon talaga ng diretsyong karsada na papunta sa barangay namin, marami talagang mga oportunidad na pwede pagkakitaan. Lalo na yung mga nagtitindang isda, makakadiretso na sila sa barangay namin. O di ba? Kahit papaano magkakaroon sila ng kita. Tapos kami naman, ibebenta yung mga saging na hindi na nahihirapan kasi may motor na, mamasahin na nga lang. Pero at least nakakaroon kami ng kahit papaano pinagkakakitaan. Ganun. Tingnan mo rin pamangkin ko, sa gilid na siya nagtutulay kasi tingnan mo, sira na yung mga tulay talaga. Ayan yung sinasabi ko, nakakatakot dumaan, lalo na yung mga buntis. Pagka mga lapit na sila mga anak, siyempre luluwas na sila para doon sa ospital mga anak. Dito pa dadaan, napakahirap, di ba? Sana po magkaroon kami ng maganda ng daanan. Hindi man ngayon, kasi hindi naman natin minamadali yung mga ganun siyempre, sobrang hirap din maglakad ng mga ganyan. Pero hope na magkaroon na kami ng daanan para hindi na kami nahihirapan pagluwas-luwas sa bayan namin. Para pasakay-sakay na lang. Yung mga gustong bumisita sa barangay namin, hindi na sila mahihirapang maglakad. Yung mga gustong pumunta sa barangay namin, hindi na sila maglalakad pa ako ng ganung kalayo. Grabe. So, kaya naman, pag nagkaroon ng kalsada, magkakaroon na ng magandang oportunidad para sa aming barangay. Yun lang naman yung aming hinihiling, magkaroon lang ng karsada. Sabihin nyo guys, paulit-ulit lang sinasabi ko. Ayun po talaga yung gustong mangyari ng aming mga kabarangay. Kahit sinasabi nila sa akin. Dahil nga sa kadadaldal natin, ayan, malapit na nga kami sa aming barangay. Diba? Salamat sa panonood nyo Comment kayo kung hanggang saan nakarating yung video ko. Kung hanggang saan nakarating yung pagtutor ko sa aming daanan, kung gaano kaganda ba yung aming barangay, at kung gaano kahirap yung aming daanan. So, ilagay nyo sa comment kung hanggang saan nakarating yung ating video tingnan mo, nadulas pa. Para naman ma-shoutout natin sa kanila kung hanggang saan sila nakarating sa ating video. Kung gusto nyo ba pumunta rito sa aming barangay, sige, welcome po kayo sa aming barangay. Lahat ng gustong mag-tour sa aming barangay, pwede po kayo pumunta. Available po kayo. Char! Para naman hindi lang kami yung nahihirapang maglakad. Kayo rin, para din maranasan nyo yung ginagawa namin pag kami luluwas ng bayan. Ganon! Char! At kung kayo nga guys nakaabot sa video to huwag nyo naman kalimutang mag-share, follow, and don't forget to like. Don't forget to like. Don't forget to like. Ayan lang naman. Para naman kahit papano mapanood ng marami at marinig nila yung ating mga nais na iparating sa kanila. So ayan guys, malapit na nga kami sa aming barangay. At ayun na nga yung kanyang ano ba tawag dyan? Nakalimot na ako sa tawag dyan. Parang welcome sa aming barangay Cag-Amisara, Glofe de Vega, Northern Samar. So ayan yung aming billboard, ganon. O nga, billboard yata yan Basta di ko alam pangalan yan kung ano. So yan lang naman guys. Salamat.